morning, magandang umaga po. Oy. Eto maganda ngayon. Iba ulit tayo. Ito na yung setup natin na ganito na isinasalit ho natin ito sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung may mga maiinit na diskusyon tungkol sa isang issue na dapat ay mas maunawaan po natin. Hindi para mag-away-away, hindi para magbangayan, magtalo-talo, kundi mas maipaintindi natin yung mga punto. Bakit gusto natin to? Bakit ayaw natin to? Ano ba yung mas maganda talaga na tahakin? Ano ba yung talagang dapat na mas pag-isipan natin? Ngayong umaga po, bibigyan namin kayo ulit ng isang panibagong presentasyon. Sa pagpasok po kasi ng Administrasyong Duterte, naging maugong na naman nga itong usapin tungkol po dito sa death penalty. Ito po ay panukalang batas na matagal nang binabalak na maipatupad. Medyo matagal-tagal na ho ito na ang sistema ay nandyan na pag-uusapan, mamamatay, babalik. Ngayon ho ay medyo parang ibang sulong ngayon. Ayon ho doon sa mga nagsusulong nito, ito daw po ay sagot sa lumalalang kaso ng krimen sa bansa. Pero para naman doon sa mga hindi isang ayon dito, ginawa na natin dati yan eh. Wala din naman nangyari. Diba? At isa pa nga hong tinitingnan dito, magiging maayos ba pagpapatupad niyan? Hindi kaya tamaan lang yung mga mahihirap, lalo na kung nakikita natin na may problema pa rin ang ating judicial system. Para malaman natin yung iba't ibang kuro-kuro at iba't ibang mga saloobin, kasama po natin ang dalawa sa ito ay mga kumbaga parang nakakaano lang tawagin na veterano. Kasi minsan parang pag veterano, parang parang medyo. Kaya nga ho, sabihin na lang natin na mga bihasa. Yan, yung mga sanay na sa mga ganitong usapin, pero kumbaga ito yung mga iniidolo nung mga ito yung mga mga tawag nila, mga matinee idol ng mga panahon na. Sanay sa mga dalisay at busilak na mga pagmamahalon. Sa gitna ho nito, talakay na to, bigyan po natin ng pagkakataon din na andito naman yung ating mga audience at nagkakape sila habang sila yung nagkakape. Baka gusto nila makiparticipate, magtanong sa mga sang-ayon, hindi sang-ayon. Hindi po ito sasabihin nating formal debate. Hindi wala naman tayo. Ito yung isang friendly debate na palitan lang ng ika nga ho ay masasabi nating pananaw para mas maintindihan ang ating mga taga-subaybay. At the end of the day, pag-usapan natin, pagkasunduan natin, ano ba nga yung mas makakabuti para sa ating bayan. Parusang kamatayan dapat na nga ba nating ibalik sa atin pong bansa. Dahil hindi ko malaman kung ano ba ang talagang magiging dulo nito kung sakasakali. Narito po ang ating mga kasama at panauhin. Earned a bachelor's degree of arts in Colegio de Purísima Concepcion. Also attained the Bachelor of Laws in San Beda College. A lawmaker and a long-time public servant representing the 2nd District of Capiz. Let's welcome to the program Deputy Speaker, ex-officio member of all committees, Representative Fredinil De Castro. Welcome. Tama na sana may deeper. Oo nga Kaya yan ang itong ating wagas at dalisay na pagkaka-introduce sa'yo. Nakita mo naman, Kong, ha? Kulang. Dapat tapat, wagas at dalisay. Yan. Yan na nga, sige, tapat, wagas at dalisay. At syempre, our second guest is a Bachelor of Architecture at the University of Santo Tomas, former Manila Mayor and former Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. He now occupies a seat at the lower house as Buhay Party List Representative. Ito ay matagal na natin ding nakaka-ugnayan, nakakatalamitam. Bata pa ho tayo. Ngayon ay medyo na tayo. Let's welcome to the program Representative Jose Lito Atienza Jr. Welcome po, welcome. Have a seat, sir. Thank you. Yan. Kasi ngayon, Kong, dati, mayor Ngayon, Kong, may mayor ba kayo ulit, sir? Alam mo,
tumatanda na tayo. No? Buti na lang, nag-umpisa ako sa politika, 10 years old. Oo nga, sa bagay. Pwede. Pwede pa, no? Pero ano ba, susunod? Magsisenador na ba? Hindi. Hindi pa. O, balik. Basta, Maynila. Mahal ko, Maynila. Maglingkod tayo. Yun ang ating. Yan. Pero ito si Kong, ano ba tawag sa'yo nung mga nagmamahal sa'yo nung bata ka? Siyempre yung mas masarap, Fred? Ano ba? Tinatawag nila kong Fred. Fred? Tinatawag nila kong mahal. Naku. Tinatawag nila kong sweet. Aha. At tinatawag nila kong ikaw ang buhay ko. Naku, talaga naman pag-ibig mong wagas at dalisay. Pero nung bang unang nag-congress ka, hindi ba kasama ka dun sa Hindi ba kasama ka dun sa nag-repeal ng ng death penalty? Hindi lamang kasama, Kuya Daniel, Oh. kundi isa ako sa malakas na nagsulong na mawala yung death penalty sa ating bansa. Tapos ngayon naman, gusto mo naman ibalik. Kailangan ibalik. Pagulo ka rin, Hindi. Hindi ako Bakit magulo. Bakit nun? Sabi mo, nandyan na nga. Tapos pina-repeal, pinaalis. Ngayon naman, gusto mo naman ibalik. Hindi magulo, Kuya Daniel. Oo, ano ka? Ang pagkatao ko ay sumusunod lamang sa pangangailangan ng panahon. Bakit? Hindi ba natin kailangan noon? Hindi pa. Paano hindi? Malaki na din naman ang kriminalidad nun. Malaki ang kriminalidad pero hindi kasing halimaw ang mga kriminal ngayon at noon. Kailan lang naman yun Kailan lang naman yun Kailan ang ano? O kailan yun, nung ni-repeal nyo? Hindi, matagal na. 2006 pa yun. 2006, halimaw na rin mga dami na rin halimaw nun Mas halimaw ngayon. Mas halimaw lang, pero halimaw na rin. Ikaw lang ang nakikita ko Diba? na patuloy pa rin magandang lalaki. Pero halimaw pa rin yun. Kung ang lahat ng kriminal ay kasing mukha mo o kamukha mo, Papatay wala pa ng rin. death penalty. Ang lahat ay gustong mamatay na. Alam mo, ang kagandahan wala sa mukha, nasa kalooban. Hindi lamang mukha, hindi lamang kalooban, Kuya Daniel, kundi pati puso mo. Kaya nga, kung maganda nga ang mukha mo, pangit naman ang puso mo, halimaw ka nga, di ba? During that time, halimaw na yun Pero ang pinagtataka ko lang, bakit noon pinatanggal mo, kasama ka, hindi naman ikaw lang, kasama ka doon sa mga nagpapatanggal, ngayon naman, bumalimbing ka naman. Bumabalimbing ako para sa kagandahan ng bansa. Ibig Dahil sabihin, noon susundan kita, Kuya Daniel. Yes, Halimaw ang sabi mo. Pero ngayon ay mas halimaw na. Pero what I'm saying is, hindi ba noon kung ang katotohanan noon ay applicable yan, dapat applicable din ngayon. Di ba ganon? Hindi. Dahil hindi pa sobrang nangyayari noon. Naman, Ngayon ay sobra na. 2006 lang Matagal naman yun. na. Dahil maraming nangyayari sa segundo o oras lamang. Ngayon, kung bibilangin mo 2006, 11 taon na ang nakalipas, malaki ang nagawa ng 11 taon sa ating bayan. Tingnan natin kung ano. Sangayon ka ba doon, Kong? Itong si Kong Lito, parang balimbing kasi ito Bumabalimbing lang ako sa mabuti. Ibig sabihin, dati masama yun. Hindi rin. Kong Lito, sige, ikaw naman. Bakit naman ngayon gusto mo, hindi ka naman kasama doon? Talagang ever since, ayaw mo. Tayo consistent. Yes. Naniniwala ko na respetuhin ang buhay. Na mahalin ang kapwa at akayin ng nagkakamali at sumunod tayo sa utos ng Diyos at ng ating saligang batas. Pero di ba noong araw, inutos din ng Diyos yung mga batuin hanggang sa mamatay yung mga suwail, yung mga walang ya. Anong araw yun? Unang tipan. Alam mo yan. Hindi na binabato ngayon ng mga kriminal. Inaakay. Pinabaril na nila. Ililitan injection na. Yun ang gustong gawin ni Congressman. Alam mo, matalik na kaibigan ko ito Oo nga. I want you to know I respect him dahil isa sa mga batikang mambabatas yan. At matagal na yan sa Kongreso. In fact, 5 haligi ron siya na nagpatayo yata Pabalik-balik. Anyway, but dito sa issue ito, magkahiwalay kami. Kapagkat iba ang pananaw niya Yes. Respetuhin natin siya. Pero iba naman ang pananaw namin. Hindi kami naniniwala
na ito ang solusyon. sa No, problema. primarily, anong inyong batayan dito, Kong? Bakit ayaw ninyo na maibalik ang death penalty? Dalawang bagay, no? Una, yung unang-una hindi atin ang buhay eh. Kaya hindi dapat pinakikialaman ng gobyerno yan. Pangalawa, hindi solusyon patayin ang kriminal para sugpuin natin ang kriminalidad ngayon. Talagang tama si Congressman Castro. Malala ang problema natin ngayon. Pero ang solusyon ba ay patayin ang mga suspect, ang mga kriminal? Hindi po eh. Sapagkat ang problema natin, corrupt judicial system. Talagang may diferensya ang ating criminal justice system from police, prosecutor, judiciary, detention. Alam na natin lahat to eh. Pero ang sinasabi nila dito, kasi kagaya nung, kung halimbawa nga naman daw napakatalamak at napakagrabe ng kasama ang ginagawa. At nakikita mo naman na wala man lang kabakas-bakas sa kanya na gusto niya talagang magbago, umahon dun sa, at talagang nilulubos niya yung kanyang kasamaan. At grabe nga naman ngayon dahil nung araw, babarilin lang, okay na. Ngayon, chachap-chapin, igagahasain, 2 taong gulang na bata dahil dun sa ganong klase ng heinous crime talaga. May solusyon dyan, Daniel. Ikulong natin permanente. Hindi ka na makakalabas pag ikaw ay gumawa ng ganyan. Ganun sana ang ating criminal justice system. Kaso nga Permanent masaya sila detention. masaya sila sa detention ko. Yun na ang problema. Corruption sa loob ng detention. Nakita na natin eh. Doon sila may nagtutulak jacuzzi. ng droga. May jacuzzi. Merong studio. May babae gabi-gabi. Kaya patayin na lang daw. Hindi. Yung nagpapatakbo ng detention at yung nagpapatakbo ng gobyerno ang ating punahin. Ba't nga naman hindi na lang ikulong ng gano'n? Permanente. Pwede naman yun, di ba? Dahil sa aking paningin, Kuya Daniel, Papakainin pa. pagpakulong Oh. ay hindi yon katarungan na ibinigay mo sa naging biktima ng krimen. Ang isang ginahasa... Bakit hindi katarungan yung sabi nga ni Kong Lito, ikulong mo ng panghabang buhay, wag mo nang palabasin dyan at mag-suffer ka, ma-realize mo yung konsekwensya na ikaw ay hindi malaya dahil sa iyong ginawang kamalian. Hindi ako naniniwala na katarungan yon. Inaayunan ko at iginagalang ko ang opinyon ng aking matalik na kaibigan na mayor at ngayon Congressman Lito Atienza na ang buhay ay banal, dapat irespeto. Subalit kung patayin mo ang isang tao, gahasain mo at iurakan mo ang dangal ng isang babae na pagkatapos mong gahasain ay pagpatawad na po sa aking lingwahe, papasakan mo pa ng kung ano-anong bagay ang kanyang pribadong ari. Pagkatapos ay sasaksakin mo siya ng 18 beses hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na ang pagpakulong mo sa kanya ay katarungan sapagkat doon lamang sa kulungan ay masaya ang buhay nila doon. Kaya yun nga sinasabi ni Kong Lito, bakit masaya buhay nga? Dahil nga mali yung, dahil corruption nga pumapasok Hindi rin ako naniniwala na dahil sa korupsyon lamang ay ikukulong mo ang isang tao. Hindi natin dapat kunin ang katarungan sa kung ano ang pamamalakad sa NBP dahil yun ay gawain ng ibang tao. Ang korupsyon ay huwag natin gawing alibay o ekskusa upang maparusahan ng tama ang mga kriminal na ang kanilang ginawa ay dapat pagbayaran nila. Hindi nga excuse yun, Kong. Ang sinasabi nga ni Kong Lito, Galit na galit si Congressman. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Ibig sabihin niyan, Antonio galit. ang ibig sabihin niyan na yung sinasabi ko ay galing sa puso. Hindi. Galing sa puso sapagkat nakikita ko ang panahon ngayon, ang sitwasyon ngayon, at ang karumaldumal na nangyayari na krimen sa ating lipunan. pero ang sinasabi nga ni Kong, go ahead please. Hindi ko naman masisisi si Yes. Congressman eh. Oo. Talagang nakakagalit ang nangyayari. Totoo. Yung mga sinasabi niyang krimen, Yes. pag hindi ka naman nagalit sa ganun. Oo. Kaya kami gusto namin parusahan ng tama. Oo. Pag ikaw ay nakulong, Oo. naku lalo na, mag-uumpisa ka city jail. Oo. Nakita mo ba kalagayan ng mga city jail? Oo. Halos wala ng tulugan. Para kang sardinas. Pagtulog nila scheduled. Oo. Oras ka lang. Tapos ako naman. Maraming ikaw naman. doon. Siksikan, parang sardinas. Pag nakulong ka sa Muntinlupa,
na wala ka ng pribileyo, wala kang jacuzzi, wala kang studio, wala kang alak, wala kang babae, ba talaga magdudusa ka. Yun ang kaparusahan. Without na hindi tayo lumalabag sa tamang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hindi ba parusa yun? Kasi ang sinasabi ni Kong Lito ngayon, kung papatayin mo, as a matter of fact, parang you're doing him a favor dahil wala na siyang naranasang hirap. O siya, sinaksak niya yun, pinatay niya. O, tama, ginawa niya yun. Pero yun namang parusa sa kanya, kung hindi mo naman sasaksakin din at sasalpakan mo din yung ari niya ng di parang hindi rin patas. Paano ang katarungan yun na pinatay mo lang? Ang katarungan dyan, Kuya Daniel, ay kung anong inutang mo, yun ang dapat bayaran mo. Kung ikukulong mo lamang ang tao, sasabihin mo mahirap ang pagkakulong, pero hindi yan nagdadala ng mensahe sa mga darating o kasalukuyang gagawa pa ng krimen upang huwag nilang gawin o panularan o tularan kung anong ginawa ng mga unang gumawa ng krimen. Kaya, bibigyan kita ng isang halimbawa. As between isang bagay na kinakatakutan at isang bagay na hindi kinakatakutan, siyempre ay iiwasan mo yung kinakatakutan. Kaya ngayon kung ikukulong mo lang ang tao, pagkatapos niyang gasain, pagkatapos niyang patayin ang kanyang biktima, pagkatapos niyang luuban ang pamamahay at patayin ang lahat na miyembro ng pamilya, ikukulong mo siya. Ano ngayon ang katarungan na nakamit ng pamilya ng biktima o mga naiwan ng biktima sa ating gobyerno? Wala. Ang sinasabi kasi ni Kong Lito, kasi nga ngayon ang makulong madali. Kung ikaw ay naka-jacuzzi, okay, hindi ka matatakot na makulong. Kung makukulong ka, kung makukulong pero ka. yung pulis lamang malalagyan mo na, yung fiskal malalagyan mo na, yung judge mayayari mo. Bago ka makulong, marami kang pagkakataong makawala. Kaya nga sabi ni Congressman, yung epektibo yung patayin. Ako nang sinasabi namin, sa karanasan natin, hindi yun ang paraan hindi epektibo matigil. Dumaan na tayo dyan di ba? Martial law, pinapatay talaga. Firing squad pa si Lim Seng Ang tao medyo nagugulantang 2 to 3 months. After that, balik uli sa bisyo. Lumaganap ang droga. Lalong lumala ang problema ng kriminalidad. Kaya hindi yun ang solusyon. Nakita natin, pinataw, inalis, pinataw uli, inalis. Ngayon, ipapataw na naman natin. We are not solving the problem because the problem is one of the criminal justice system na alam ni Congressman. Alam ko bandang huli magkasama kami dito. Alam mo naman pala daw yun Hindi rin ako naniniwala doon na hindi doon sa sinabing tinanggal, ibabalik. Alam mo, ang problema kasi sa atin, hindi consistent ang pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ibinigay sa ating halimbawa ni Congressman Atienza yung oras ni Marcos na kay Lim Seng. Pero yun na hindi na nasundan. Kung hindi yan nasusundan, sinong matatakot? Kung hindi yan nasundan, sino ang iiwas sa parusang kamatayan? Kailangan, ayon sa otoridad ng mga tinatawag nating criminal justice system, kailangan meron tayong tinatawag na consistency. Pag inumpisahan mo, ituloy-tuloy mo, ipakita mo sa taong bayan na hindi ka nagbibiro, ipakita mo na seryoso ka sa iyong programa. Parehas na nangyayari ngayon. Problema, Daniel, hindi mangyayari yung sinasabi ni Congressman Castro. Bakit po? Dahil yung criminal justice system, may diferensya nga The certainty of arrest, pag tiyak na tiyak, mahuhuli ka, doon ka iiwas na gumawa ng masama. Pero pagka hindi ka mahuhuli dahil may pera ka, marami kang pera, may pambayad ka, may pansuhol ka, hindi ka matatakot sa parusa, maski na gawin mo pa double death penalty, tapos sabihin ng kriminal, babayaran ko lahat yung paraan. Lalo na kung meron... Sino ang mapapatay? Puro mahihirap lang. Ang mayayaman, hindi matututo ng leksyon dahil may pera silang pambayad sa isang sistemang korap. Alam mo, Kuya Daniel, hindi rin ako sumasang-ayon sa pananaw ng aking kaibigang Congressman Atienza. Dahil kung ito ay gagawin nating dahilan upang isipara ang mahirap at mayaman na sinasabi nila, parang hindi tama yon. Sapagkat unang-una, sinasabi natin mga pulis ay maaaring mabayaran
siguro out of 100 naman ay may mga natitira naman tayong mga kapulisan na mabuti naman ang kanilang pagkatao. Ngayon, kung palagi na lang natin gagawin na ekskusa, palagi na lang natin gagawin na dahilan na itong mga pulis na ito ay masasama lahat, kaya hindi natin maaring ipatupad itong death penalty ng patas, ay anong mangyayari sa ating bayan? Pangalawa, sasabihin natin na ang ating mga husgado ay nababayaran. Palagay ko naman ay hindi naman lahat ay nababayaran. At pangatlo, sasabihin natin na ang ating mga husgado, pag ikaw ang mahirap, tapos ka na, patay ka. Hindi rin ako naniniwala doon. Kasi noong una, ang automatic review ng death penalty, mayaman ka man o mahirap ka, automatic nire-review yan ng Korte Suprema. Pero ngayon, hindi lang kontento ang Korte Suprema na sila lang ang mag-review dahil gusto nila na maiwasan kung ano man ang problema na magkaroon ng pagkakamali ang hatol ng mababang husgado. Kaya ang ginawa nila, hindi automatic na punta ng Supreme Court. Dumaan ka ng Court of Appeals para mas protektado ang ating tao. Kong. Alam nyo, kung lahat yung sinasabi ni Congressman Castro, ang kalagayan, baka magkaintindihan pa kami. Pero hindi ko nakikita yung sinasabi niya. Unang-una, hindi ko sinasabing corrupt lahat ng pulis. Hindi. Correct. Ako'y naging mayor. Maraming pulis na mahusay. Marami ring piskal na mahusay. Judges, marami rin. Pero isa lang ang corrupt, baka yun ang magsentensya. Yun ang tatanggap ng lahat ng lagay. But just to show you that ang problema natin ay talagang criminal justice system. Ngayon, as of today, lahat ng city jail ng bansa, punong-puno ng kriminal. Talagang siksikan. Marami dyan, walang kasalanan, o kaya nililitis ang kaso, o kaya ay dumukot lang, nagnakaw ng isang baboy, isang bisikleta, isang taon lang ang parusa, pero 5 taon na nakakulong. Why? Mahirap sila, wala silang abogado, wala silang pandepensa. Kaya nabubulok sa kulungan, walang umaasikaso. Yung sinasabi ni Congressman, imposibleng mangyaring mahihirap lang maparusahan. Ngayon, napaparusahan ng mahirap beyond dun sa kanyang possible sentence dahil wala siyang abogado at mahirap siya. Pag may death penalty, ang lilinya sa death row, puro mga mahihirap. Dahil yung mayayaman, gaya ng sinasabi ko, makakabili ng makakapagbayad ng abogadong mamahalin, mahuhusay, makakagawa ng paraan para makawala. But yung mga mahihirap, helpless. Katulad ng nangyayari ngayon, punong-puno ang mga city jail ng mga mahihirap na walang pandepensa sa sarili. Yan ang mangyayari sa death row. Puro mahihirap ang nakapila dyan. Okay, point of question na, Kong. Nakikita niyo po ba na ang death penalty ang magiging sagot para mahinto ang kriminalidad? Yun po ba ang inyong sinasabi? Isa sa mga paraan na maaring mapigilan o mapahinto natin ang tinatawag na heinous crime. Pero noong ipinimpose po ito dati ay hindi napigilan yung mga heinous crime. Tama po ba yun? Oo, sapagkat hindi consistent ang implementasyon. So, ang problema po natin ay hindi po yung sentensya, kung hindi, yung consistency sa implementasyon. Tama po ba yun? Yan ang problema natin. Paano po tayo na ngayon makakasiguro na pagka ini-impose ang death penalty ay magiging consistent din ang implementation? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Pabor po ako sa death penalty, lalo na po sa mga heinous crime, mga drug-related. Kasi po, yun ang isa sa mga cause ng ng mga karumal-dumal na krimen, yung mga nakadroga. Doon pabor ako. Drug-related crimes po. Hindi ako pabor sa death penalty bilang isang Kristiyano. Dapat umpisahan natin, pagbigyan natin sila makapagbago. Tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa ng ganong kaparusahan sa atin. Tao rin yan eh. May mga puso rin yan, kinakalang. May pagbigyan natin para makapagbago. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Kasama po natin Capiz 2nd District Representative Fredinil Castro at Buhay Party List Representative Jose Lito Atienza Jr. Well, punta ko lang muna yung aking nakabinbin pong tanong kay Kong Fred, no?
Dati ho, pinatupad dito, sinasabi ninyo, deterrent ito para mabawasan yung heinous crimes. At kung hindi man siya totally ma-eliminate. Pero noong ito ay ipinatupad dati, hindi naging effective dahil sabi po ninyo, inconsistent yung implementation. Now, kung ito po ay ibabalik, gaano naman tayo nakakatiyak na magiging consistent naman ngayon ang implementation? Ako ay nakakatiyak na magiging consistent ang implementasyon sapagkat ito ay isa sa numero 1 programa ng kasalukuyang administration. Sinasabi ng Pangulong Duterte na ang kanyang programa ay laban sa korupsyon, laban sa droga, at laban sa kriminalidad. Kaya ngayon ako'y naniniwala na dahil na yan ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ngayon, laban sa krimen, laban sa droga, at laban sa korupsyon, nakikita ko na Yung magiging consistency. consistent ang implementasyon nito. So ito pang Duterte administration lang. Hindi lamang. How can Dahil we kung be sure maganda, na yung susunod naman ho ay ganun pa rin? Kuya Daniel, dahil kung maganda ang magiging resulta ng consistent implementation ng death penalty dahil sa pinangunahan ito ni Pangulong Duterte, ano ang magiging dahilan ng susunod na Pangulo o administrasyon na hindi sundin ang inumpisahan at nakita naging matagumpay ang programa? Nakikita niyo. Tingnan Go ahead. natin ang buong mundo. Yes. Dahil kailan natututo tayo rin sa mga karansan ng mga ibang bansa. Hindi lamang tayo. Walang bansa, nilalahat ko, unless makukorek ako ni Congressman ngayon, walang bansang nagtagumpay na gamitin ang death penalty para sumpuin ang kanilang kriminalidad at labanan ng droga. The more violence that they injected, the more violent the society became, the bigger the problem. Andyan ang Colombia, mag-aral tayo. Patayan dito, patayan doon. Militar na ang ginagamit doon. Aeroplano na ang ginagamit doon. Nasusugpo ba yung droga? Hindi. Why? Because gumaganti rin yung mga kriminal. Nagkakaroon lang ng giyera. Sino ang tinatamaan dyan? Katulad nung isang araw, yung isang binata, napatay ng pulis. Walang kamalay-malay. Bakit? Umaawat lang dahil yung kanyang girlfriend, hinuhuli ng pulis dahil suspected drug addict. Siya ang pinatay ng mga pulis. Yung walang kasalanan. So therefore, a violent society will only produce more violence. It will not solve the problem. 126 nations now are now denouncing the death penalty. They don't want the death penalty. Pumasok na sila dyan, lumabas na sila. Ang Pilipinas nanguna dyan. Ngayon, kakalas pa tayo rin sa ating international agreement na yun. Maraming bansa ngayon ang tumatanggi na sa death penalty. They have found out it is not an effective way to fight criminality. Pero pumasok na po ito sa nakapasa na to sa nasa plenaryo na ngayon, hindi ba? Tama, Kuya Daniel. So Sana sa committee. nakapasa na sa committee. So Wala pa sa plenaryo. wala pa. So ang kasunod On the way. so ano ang kasunod nito na mangyayari from pagkapasa sa committee? Ano ang kasunod? Ibig ko lang muna magkomentaryo sa sinabi ni Congressman Atienza Sige, hindi raw. na Wala. hindi raw Hindi effective. ang hindi effective. Oh. Tatawagin ko lang ang kanyang pansin una sa Colombia. Oh. Ang Colombia, ibang kultura ng Colombia. Ibang mentalidad ng tao sa Colombia. Iba tayo mga Pilipino. Kaya ang ibig kong sabihin, hindi tayo umuusad, ang ating bansa ay hindi umuusad dahil palagi lang natin tinitignan ang ibang bansa at gusto nating kopyahin kung anong ginagawa nila. Hindi ko sinabi yun, hindi ko sinabi yun. Hindi niya nga naman sinabi Tama. yun. Pero hindi, Oh. kaya kung hindi sinabi at hindi kopyahin, hindi yun tama na gawing halimbawa. Dahil hindi mo kinukopya, Ang sinasabi kaya ko- hindi yun dapat halimbawa. Oh. Ngayon, pangalawa, pupunta tayo sa umunlad na bansa na dahil sa kamay na bakal ang kanilang ginawa, yan siguro ay pwede sa Pilipinas. Dahil ito ay Asia. Tayo ay nasa Asia. Aking inaano na bilang halimbawa ang Singapore. Ang Singapore ay walang makakapagsabi na hindi maunlad na bansa. Ang Singapore ay disiplinado ang tao. Meron silang kamatayan. Bakit naging epektibo ang Singapore? O yan, bakit daw? Singapore, tiyak na mahuhuli ka. O, mahuli ka. Kaya sumusunod ang tao. Oo, yun. Ito mag-jaywalking dun eh. Pag dumarating si congressman dun, sumusunod siya sa pedestrian lane. Ako rin, ganun. Pag dito, hindi. Dahil pag lumabas ka ng pedestrian, huli ka. Oh. The certainty of arrest is deterrent. Is the best deterrent to the committing
committing a crime. O, yun naman Hindi yung pala pong punishment, Oh. Alam mo, Kuya Daniel, ang tao, kahit na palibutan mo yan ng pulis, kung talagang gagawa ng krimen yan at ay maghahanap talaga ng paraan kung paano niya magawa ang krimen. Pangalawa, kahit nasa pamamahay natin, ang isang anak, sasabihan mo na huwag mong gawin ito, nasa paningin niya na magulang, oras-oras, o minuto o araw-araw, pero naghahanap pa rin ng butas ang anak na na hindi masunod ang kautusan ng mga magulang. Pero hindi mo pinapatay ang anak mo pag hindi sumunod sa'yo. naman. Oh. Hindi naman. Oh, kaya nga, Halimbawa lang yun. Kuya Daniel, Sabi ni Congressman, yung sinabi ko yung lang, batang lumaki ng mali. Oo. Ang may kasalanan doon yung magulang. Oo. Kaya tayo, tingnan natin ang lipunan natin ngayon. Baka naman nagkukulang tayo. Palakpak tayo ng palakpak. Sa patayan dito, patayan doon. Gabi-gabi may pinapatay. Parami ng parami. 20 na bawat gabi. Palakpak pa rin tayo ng palakpak. Saan tayo hahantong dito? A culture of violence and culture of death will not give us a better life. It will just produce more violence in our country. So we must resist a culture of death. No, Kuya Daniel, ang aking halimbawa sa bata, Oh. ay hindi naman krimen ang ating pinag-uusapan sa bata. Yung pagsuway lang sa kautusan ng magulang. Na kahit na, for example, huwag kang kumain yan. Kung gusto talaga ng batang kumain, kakain at kakain yan. In fact, nagtatago pa yan sa magulang kuminsan. So having said that, kung ang criminal gusto talagang gumawa ng krimen, kahit na may death penalty, magagawa pa rin Hindi siya ng rin. krimen. Dahil kasi- with that argument that you're Yes, saying, of course. di ba? But as a continuation of that argument, pag nandiyan dyan ang kaparusahang kamatayan, ay maaaring matakot siya. At saka yung sinasabi natin, Pero Kuya kung alam, Daniel, niya, kung alam niya lulusot siya, hindi matatakot. Yan ang sinasabi natin eh. The punishment of a parent, sabi ng tatay niya, ikaw, huwag mong gagawin niyang masama, Or else. parurusahan kita. Kaso alam ng bata, spoiled siya eh. Nakakalusot. Lulusot siya dahil yung tatay niya hindi naman siya parurusahan. Hindi gagawin ng bata ulit. Kaya sinasabi natin, pag tiyak na mapaparusahan ka, yun, dun ka, hindi gagawa ng at masama. ano ang kaparusahan? Tiyak nga na mapaparusahan ka, pero kung ang parusa naman ay hindi commensurate o angkop sa kasalanang ginawa mo, wala ring mangyayari. Dapat angkop. Huwag mo lamang Kaya papatayin yung anak kung mo. buhay ang iyong inutang, kailangan na buhay din ang iyong ibayan. Ano tayo ron? Sa lumang tipan. Pero ngayon, bagong tipan na tayo. Bago na ang ating pagkaniwala. Dumating na si Jesucristo. In fact, sa Pasko, darating siya ulit. Pahalagahan natin ang ginawa ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong pananaw tungkol sa buhay ng Kuya tao. Daniel, hindi ko sasagutin ang unang tipan sapagkat ayaw kong idamay ang ating paniniwala at pagsamba sa Diyos sa usaping ito. Sapagkat ito ay usaping panlupa lamang. Iba yung usaping pang Diyos, iba yung usaping panlupa. Kaya ngayon, ang ating pag-usapan ay yung buhay natin dito sa lupa. Bagamat bilang sagot, napadaplis lamang sa sinasabi ni Congressman Atienza na unang tipan at ibang tipan na tayo ngayon. Subalit hindi ba, sinasabi din sa Biblia na ang mga otoridad dito sa lupa ay ang kanilang karapatan, ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kaya ngayon, ang ibig kong sabihin, kung sino man ang mga pinuno o opisyal ng ating bansa na nagpataw ng kamatayang parusa, sapagkat ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ang otoridad na ito, ang kapangyarihan na ito ay hindi nanggaling sa tao, ito ay nanggaling sa Diyos. Okay. Ito mo na. Go ahead. Go ahead. Huwag Go ahead. natin pabayaan Yes, sa go salitang ahead. yun. Go ahead. Yung kamatayan galing sa Panginoon Diyos, hindi. Galing sa demonyo yan. Dahil ang Panginoon nangangaral na siya ay sinilang bilang isang tao para magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Yan ang leksyon ng Pasko eh. Hindi ko nasiyasat, Kuya Daniel. Ang buong Biblia, hindi kasi kaparehas mo ako, Kuya Daniel, na bawat pahina ay alam ang Biblia. Subalit, susundan kong sinabi mo kanina na kahit na ang Panginoong Diyos ay kanyang binibigyan ng puwang ang kamatayan dahil kung kailangan para sa kabutihan ay pwede mo itong i-implementa. Pero magkaiba kasi yung panuntunan ng tao at panuntunan ng Diyos. Ngayon, paano ngayon natin pagsasabungin ito sa presentasyon ninyo? Kasi
Ito ang dalawa na ito ang magtatagpo doon ho sa ang principal sponsor si Congressman Castro. At dito naman ho sa kabilang dako ay si Congressman Atienza. So, kayo, ano ang pinaka matinding argumento bakit sinasabi ninyo na kailangang ibalik ang death penalty? Pwede nyo bang iba to? Unang-una, kung ano ang kinakatakutan, yun ang iniiwasan. Pagtabihin mo ang kamatayan na parusa at panghabang buhay na pagkakulong. At sigurado ko na mas matatakot ang kriminal sa kamatayan kaysa habang buhay na pagkakulong. Ang akin diyang halimbawa, noong may pagdinig sa mababang kapulungan, si J.B. Sebastian mismo na isang talamak na kriminal na maaring pinarusahan ng kamatayan kung meron tayong death penalty, ay nagsasabi, natatakot to akong mamatay sa loob ng New Bilibid Prison. Pero, yan ang sinabi niya. Pagpatuloy ko yes, lang, kulitan please, go niya. ahead. Pangalawa, ang batas ay hindi nag-uutos sa iyo na gumawa ka ng krimen. Ang batas ay hindi nagbibigay ng inspirasyon kahit kanino na gumawa ka ng krimen o ipagtulakan ka ng batas na gumawa ka ng krimen. Ang batas ay nandiyan lang, nakatingin sa iyo. Pag gumawa ka ng krimen, diyan lamang papasok ang batas. Kaya ngayon, kung gusto mong mamatay, dahil ikaw ay gagawa ng isang karumaldumal, kasuklam-suklam, o kakilakilabot na krimen, ang tao ang nagdesisyon, hindi batas. Kaya kung gusto mong mamatay, dahil alam mo na ang iyong krimen na gagawin ay ang kaparusahan, kamatayan, desisyon ng tao yun, hindi desisyon ng batas. Pero alam mo, Go ahead. hindi ganyan nga ang karanasan ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. The punishment is not the deterrent. Hindi nakakapigil ng krimen ang parusa, kundi yung katiyakan na ikaw ay mahuhuli. Pag hindi ka mahuhuli dahil gusto ni Congressman Castro, kamatayan lang. Samantalang yung sistema natin may diferensya. Hindi matatakot ng kriminal. Ang mangyayari dito, maraming mapapatay. Sabi ng Pangulo, 5, 6, araw-araw daw papatay ang gobyerno. Ano mangyayari sa ating bansa? Ang worry namin, yung mga kabataan ngayon, lalaki yan. The next generation of Filipinos will be a very violent generation. Patayan dito, patayan doon. Wala nang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Walang pupuntahan ng bansa natin. Sayang yung pagpapala ng Panginoon. Binigyan tayo ng yaman ng kalikasan. Hindi natin pakikinabangan yan kapag kamatayan lang ang ating pinangangalandakan. Bago kita bigyan ng pagkakataon kong dito na makapag-interpellate. Tatanungin ko lang muna si Kong Castro. Do you acknowledge po na may problema tayo sa ating justice system? Yan sanang isasagot ko No. sa komentaryo niya. Pero ako ay naniniwala. So you believe? Yes. Okay. Yes. So ang punto po, you believe that there is a problem with our criminal justice system. Yes, there But is. isn't it putting the cart before the horse na bago natin ayusin yung criminal justice system natin, lalagyan mo na kagad nung isang parusa na hindi mo natitiyak kung maipapatupad ng maayos because may defektibo tayong proseso ng criminal justice. Hindi ho ba yung sinasabing punto ni Kong Lito, ayusin mo muna yung criminal justice system natin. Kung maayos ito, that's the time you determine whether there will be a need, kung kailangan pa bang i-impose ang death penalty o kung naiayos mo ito ay sapat na yung kasalukuyang pena na ibinibigay natin para ma-eliminate itong problema. Hindi ho ba mas akma na unahin kung ano ang dapat na mauna? Kumbaga sa bata ay hindi gawing suwe, ulo ang unang lalabas. Tama yung Kuya Daniel. Opo. Pero ang approach dito ay hindi yung unahin ang criminal justice system reformation ng ating justice system, kundi ang approach ay simultaneous. Dahil ayaw natin na habang inaayos natin
ang ating criminal justice system ay pinagpipiestahan naman ang ating mga taong bayan ng mga kriminal. No, but kung hindi nga ho ayos yung criminal justice system mo, pagpipiestahan pa rin ng kriminal dahil hindi nga ho ayos yung criminal justice system. Ang ibig ko sabihin, Kuya Daniel, So even if you have the penalty, simultaneous approach. Yes, but- Ibig sabihin, kung naririnig mo ang programa ng gobyerno na nagkasundo ang executive at ang ating Korte Suprema na nangunguna sa ating judiciary na i-reform na ang ating criminal justice. yes sir, but do you acknowledge that kung yung possibility na kung maiayos ang criminal justice system, ang posibilidad na mabawasan yung kriminalidad na nangyayari ngayon kung maayos ang ating criminal justice system? Do you acknowledge that possibility, sir? Well, it is a possibility, but it will not completely achieve yung dapat na makamit na kung nandiyan ang death penalty. No, but what I am saying is, hindi ho nga ba mas appropriate na unahin iayos yung criminal justice system and wait for the result of it and then acknowledge kung meron bang naging resulta, then it's the time we push for whatever it is na dapat na gawing kasunod. Kasi kung meron naman pala tayong inihintay paano kung hindi? Ang aking pinaniniwalaan, Kuya Daniel, ay pwedeng isabay ang reformation ng ating judicial system at ang batas na kaparusahan ng death penalty. Sapagkat Hindi ho ba ganito lang? Kasi yung sabay na sinasabi natin, pag sinabay natin, okay, na-impose ang death penalty. Are you sure na pag nagkaroon ng imposition ng death penalty, ayos na agad ang criminal justice ako'y system? naniniwala na yung present natin na judicial system ay sapat upang i-implementa ang death penalty. No. It's, hindi ho, go ahead. Uulitin ko yung aking example. Kung Okay. sinasabi ni Congressman, sapat. Sinasabi ko, hindi. Tingnan niyo ang ating mga kulungan. Punong-puno ng mga mahihirap na hindi makapagdepensa ng sarili nila. So nasaan ang tamang sinasabi natin, tamang criminal justice system? Na kapag ka ikaw ay mahirap, ang possible na parusa mo 1 taon, 5 taon ka na sa kulungan, hindi pa nalilitis yung iyong kaso. Hindi pa tapos ang kaso. Napakabagal ng ating judicial system. Na ikaw ay pag nagsakdal o ay pinagsakdal, malamang 5 taon, 6 na taon, minimum. Hindi matitake up yung kaso mo. Meanwhile, nakakulong ka dahil mahirap ka eh. Kaya hindi tama ang criminal justice system natin ngayon. Pag pinasukan mo pa ng death penalty yan, lalong sasama ang kalagayan ng ating criminal justice system. Diyan magkakaroon ng mas malalang problema ng criminality. Madadagdagan pa ng corrupting element eh. Dahil pag ikaw ay death penalty hinaharap mo, ba hindi ka na pwede magbigay ng 50,000 lang. Sasabihin sa'yo ng mga may kapangyarihan, mahal na ngayon. Dahil death penalty na. Death penalty yan eh. Kalahating milyon ang amin ko, hindi rin naman. Hindi na kami tatanggap. Okay, before we continue, bago natin ipagpatuloy ito, gusto ko lang bigyan ng daan. Meron ba sa inyong meron ba magtatanong sa inyo? Meron daw estudyante rin dito dahil para masulit ng kape. Good morning po, Kong Lito and Kong Fred and Kuya po. Ako po si Rajel Adora ng La Verdad Christian College. Kanina po kasi nasabi po dun sa... May question po kasi kami na kung yung death penalty ba ay nade-deter yung crime. So, nagsabi po si Kong Lito na marami pong bansa na nagkakaroon ng death penalty pero hindi naman po nababawasan yung kriminalidad. Tapos, nagrebat naman po si Kong Fred na sa kanila yon, iba yung kultura nila. Pero hindi naman tayo katulad nila dahil tayo nasa Asia. So tiningnan po ang Singapore na gumagamit daw po ng kamay na bakal. Pero reference with that, nung panahon po ni Marcos, 'di ba kamay na bakal din po yung ginamit. Pero hindi naman po nabawasan yung kriminalidad. Paano po kaya yon? Yun po. Go ahead, please. Yan ngayon ang sinasabi natin na consistency ng implementation. Sa Singapore, iba. Pag ikaw na sentensyahan ng kamatayan, talagang i-implementa nila. Dito sa atin, nung oras ni Marcos, isa lang ang pinatay by firing squad. Yun yung drug lord na si Lim Sing. Pagkatapos niyang barilin ng firing squad, hindi na nasundan yon. Pero kung makikita ninyo ang record ng ating pulis,
Pagkatapos na mapatay si Lim Sing ay nawala ang droga. Subalit nung pinabayaan ang implementasyon ng death penalty ng ilang taon, medyo bumalik-balik na naman dahil nakalimutan na ng tao ang impact ng kung anong tinatawag na kaparusahang death penalty. Yan. Okay, nasagot ba yung katanungan mo? Okay. Eto, gagawin naman natin. Sa pagbabalik ko namin, bibigyan ko ng 2 minuto si Congressman Castro at 2 minuto si Congressman Atienza. Pero ang gagawin ho natin, una, magtatanong muna si Congressman Castro kay Congressman Atienza sa loob ng 2 minuto. Straight questions, straight answers. At ganun din naman si Kong Lito, straight questions and straight answers for 2 minutes. Bigyan natin sila ng glimpse kung ano ba mangyayari pagdating sa debate nila doon sa Kongreso. Sampulan na natin. Sa pagbabalik po ng programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Naman ho na ibalik ho yun para mabawasan ang kriminalidad dito sa ating bansa dahil hindi na, kaya naman ho natatakot lang naman siguro yung sa death penalty yung gumagawa ng masama eh. Pabor ako sa death penalty kasi para mabawasan lahat ng masasama dito sa Pilipinas, saka para yung mga gusto pang gumawa ng krimen matakot. Hindi po ako pabor sa ganun po kasi pwede naman po magbago yung tao eh. Kawawa po yung pamilya nila, kung may pamilya po siya, pwede po siya magbago. Tapos, kung mabibitay siya, di wala na pong pag-asa yung Pabor ako kasi marami talaga mga gumagawa ng mga kriminalidad. Kasi kung hindi ibabalik yung death penalty, marami talagang gumagawa ng mga krimen. Tapos makukulong sila, tapos makakalaya uli, gagawa uli. At marami pa talagang gumagawa ng mga krimen. Ikulong na lang nila kaysa naman ay death penalty pa nila. Kasi buhay yun eh. Masama pumatay. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Kasama po natin Capiz 2nd District Representative Freddy Neil Castro, ang Dalisay, Wagas at Tapat. Ayan. At of course, Buhay Party List Representative Jose Lito Atienza Jr. So, sino ang gusto mauna sa inyong dalawa? O gusto nyo mag-toss coin na mag-interpolate? Yung mas gwapo, yun ang mauuna. Ay, siya yun. Ibinibigay ko yan kay... Ikaw daw yun. Hindi, siya. Mas makapal ang bigote niya. Hindi. Ganito na lang, para at least para patas. Para, Alam ko naman ang puso nitong ikaw na daw mauna. Ikaw na mauna. Ako na mauna. Ikaw na mauna. Sir, ganito 2 minutes 2 minutes. Lahat ng gusto mong itanong, straight questions. Sir, straight answer lang Yes. Huwag mo lalagyan ng Dalisay, Wagas at Tapat na para Gusto ko buong kaluluwa pa. Ayan. Okay, sige. Timer starts now. Alam ko namang sa loob-loob ni Congressman Castro, sasang-ayon siya sa amin eh. Kaya lang, he's a loyal member of the majority. Merong utos si Pangulong Duterte. Merong utos si Speaker Alvarez. So, ano tanong mo sa kanya? Magpasa kayo ng death penalty. So, ano tanong mo sa kanya? Ang tanong ko sa kanya nung una, ikaw ay sponsor ng pag-aalis ng death penalty. Nagbago ka ngayon dahil sa supermajority kayo, di ba? Unang-una, ibig kong sabihin ipaabot kay Congressman Atienza na hindi ako pro-Duterte. Ako ay pro-Pilipino. Hindi ako maaaring utusan ni Presidente Duterte at hindi rin ako pwedeng utusan ni Speaker Alvarez. Itong death penalty na panukalang batas, bago pa man maging presidente, si Presidente Duterte ay nasa advocacy ko na magpapail ako ng panukalang batas na ibalik ito. Ang reason ko ay simple lamang. Ayoko na maiwan ang ating Estado
na walang pananggalang sa laban sa mga kriminal, na kung ang isang pamilya ay inubos ng patay, ginahasa ang mga babae sa loob ng kanilang tahanan, sa harap ng magulang, sa harap ng kapatid, at pagkatapos nito ay patayin sila lahat, at pagkatapos niyan ay sumigaw ang mga nalalabi sa pamilya ng katarungan. Kung wala ang death penalty, anong katarungan Kung ang ibibigay mo ang sa pinatay ay kanila? maling suspect. Tama yung sinasabi ni Congressman. Nakakagalit yung mga krimen na gano'n. Kung ang pinatay, hindi naman pala yung may sala. Ang pinatay yung kapitbahay. Mababawi pa ba yung buhay na yon? Kaya sinasabi natin, the death penalty is not in order. Ang mga biktima naman na nabuhay, Kuya Daniel, ay makikilala naman kung sino ang kriminal, kung sino ang may gumawa ng krimen sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi naman yan na magtuturo lang yan ng kahit sino-sino. Ang ituturo nila ay yung nanggahasa at yung pumatay na nanloob sa bahay nila. Ang sinasabi ni Congressman, yung ideal situation, hindi nga ganun eh. Okay. Ngayon, pwedeng maglagay ng ebidensya ang pulis, wala kang kalaban-laban. Pwede kang mayari sa piskalya, wala kang kalaban-laban. Okay. Pera pinag-uusapan sa sistema. Kaya ang tumbukin natin at magtutulong-tulong kami, reforming the criminal justice system. Okay, babalikan natin yan. 2 minutes. Ikaw naman magtanong kay Kong Lito. Kung Lito, hindi ba na ang tao ang nagdedesisyon kung siya ay gagawa ng krimen? At dahil siya ang nagdedesisyon na siya ang gagawa ng krimen, siya rin ang nagdedesisyon na kung siya ay mamamatay, dahil kung ayaw niyang mamatay, siya ang magdedesisyon na ayaw niyang gawin ang krimen. Kaya ngayon, ano naman ang kasalanan ng batas na death penalty? Ang paniniwala Dahil sapagkat ang tao din naman, ang kriminal, ang nagdesisyon na gagawin niya ang krimen. Tama, kaya ang paniniwala ko, para mapigil natin ang criminality, kailangan tiyak mahuhuli ang kriminal, tiyak mapaparusahan. Hindi yung death penalty. Pag ikaw ay tiyak mapaparusahan, hindi ka gagawa ng krimen eh. Pero kung alam mong makakalusot ka sa isang bulok na sistema, maski na ano pa ang penalty dyan, mayaman ako, gagawin ko ang krimen, bahala na. Malulusutan ko naman sa isang bulok na sistema. So the certainty of arrest is the deterrent to the commission of a crime. It's not the penalty. And if we want a real lifetime sentence, gawin natin, yung panukalang batas namin ipinasok, gawin natin yung reclusion perpetua. Hindi yung reclusion perpetua after 20 years, pagka good behavior ka, makakapag-apply ka na ng pardon o kaya amnestia. Hindi pwede yung ganun. Pag ikaw ay death penalty at tiyak kang makukulong ka na habang buhay, hindi. Iisipin mo na rin. Permanent punishment ito. Hindi na ako gagawa ng masama. Anong? Ikaw ba'y naniniwala na may mga tao na may pera na noong unang panahon ay nahatulan ng kamatayan at sila ay talagang binitay? Merong mangilan-ngilan. Kaya ngayon, pero libo-libo yung mahihirap na naparusahan ng walang kasalanan. ikaw ba'y naniniwala na hindi dahil di kampanili ang abogado na nakukuha ng mga mayayaman at sa mga mahihirap naman ay hindi di kampanilya, na sila ay pareho na may sapat na kakayahan upang ipagtanggol ang isang nasasakdal sa husgado? Argabyado ang mahirap sa sistema natin ngayon. Ang sinasabi natin, ang isang mahirap ngayon under the present defective criminal justice system, walang laban sa isang mayaman. Kapag ka di kampanilya yung abogado nung mahirap talagang dumalo at dili. Kung minsan hindi nakakapunta dahil walang pamasahe. Talo na yung mahirap. So we have to now reform the system to make sure na yon ay igagalang, pantay-pantay ang kapangyarihan ng mahirap sa mayaman, at yun, palagi ko hindi na natin kakailanganin ng death penalty. Ang aking tinatanong kay Congressman Tapos na, Atienza, tanong mo. Mukhang, eto ho ang aabangan ninyo sa pagpapatuloy ng debate na ito. Kailan ang expected Hindi, na? wag mo nang hintayin yung sa plenaryo, Kuya Daniel. Ah. Kailangan kami ni Congressman Atienza
ay magkaroon ng part 2 at saka part 3 dito. Samahan na kayo. Pwede, maganda yan. Oh, at kayong dalawang talagang magtanungan Ito kayo. ngayon ay part 1. Oh. Meron tayong part 2 at part 3. Lagyan ko muna ng part 2. Sige, lalagyan ko ng part 2. Ikaw muna ngayon, Kong. Tanong ka ulit kung may tatanong ka pa. Siya naman magtanong. Ikaw na magtanong. Sige. Ayan, gusto ka pa tanong Hindi, kanina sinabi ko na hindi nasagot ni Congressman Atienza ang aking paninindigan. Hindi mo daw Na nasagot. ang lahat- Alin doon? Hindi natin dapat sabihin na ang laban ng isang mahirap sa isang mayaman ay hindi patas. Sapagkat, bagamat may pera yung mayaman, pero kung abogado ang pag-uusapan, dapat irespeto natin ang kakayahan ng bawat abogado. Hindi dahil na di kampanilya yung isang abogado, palagi mo nakikita sa TV, palaging pinag-uusapan ay magaling siya. Yung tao naman o abogado na hindi mo nakikita sa television, hindi pinag-uusapan ng mga mayayaman, ay may kakayahan din naman na idepensa ang kanyang kliyente. So yun ang sinasabi Yun mo. ang sinasabi Hindi niya ko na go ahead. huwag muna nating tawaran o Yung huwag kakayahan. nating tawaran ang kakayahan ng mga abogado na hindi di kampanilya. Sapagkat ako'y naniniwala na yung iba'y naging di kampanilya lamang dahil nagkataon lang na humawak sila ng high profile na kaso. Naging tanyag sila. Di, Congressman, yung mga overstaying mga detainees, inmates sa mga kulungan ngayon, tulungan natin para sila naman ay makawala na. Sinasabi mo na yung mahirap, hindi disadvantage, bakit nabubulok na sa kulungan yung mga mahihirap? Dahil sa kakulangan nga ng depensa, ng abogado, ng lalakad. At dahil sa wala silang may bayad na pera, 1 taon lang yung kanilang sentensya, pero 5 taon na sila sa kulungan, walang umaasikaso sa kanila. Ako ngayon nakikiusap kay Pangulong Duterte, political detainees, binibigyan mo ng special na atensyon ngayong Kapaskuhan. Bigyan mo naman ng special na atensyon yung mga nakakulong na mahihirap dahil overstaying na sila, walang umaasikaso. Pero kaya ko kaibigan si Congressman Castro, magaling na abogado yan, magaling na tao yan, magaling na leader ng kanyang distrito, kaya lang, hindi kami magkasundo sa aming solusyon. Pareho yung aming nakikita problema, magkaiba ang solusyon namin. Sa kanya, patayin. Ako, ikulong ng habang buhay. Yan. Talagang mas Doon sa sagot ni Kong Lito na yon, na hindi mo ba nga nakikita daw yung kaibahan nung mayaman sa mahirap na nakakakuha ng abogado, na ito naman mahirap, hindi na yung quality na lang pinag-uusapan. Hindi na talaga totally halos makakuha ng abogado. Kung meron man, abogado di pa amin ang nangyayari. Dahil gano'n na, aminin mo na lang. Alam mo, Kuya Daniel, ang husgado naman natin, pag nakikita na walang abogado yung preso, ay binibigyan naman ng husgado ng abogado. Yan ang tinatawag nating mga de officio lawyers, no? Kaya ngayon, sinabi ko, na wag naman nating tawaran ang kakayahan ng abogadong hindi di kampanilya. Hindi sa tinatawaran yung yung kakayahan. Ang sinasabi ni Kong Lito, let's face the reality na ang kayang bilhin at sakyan ng isang may pera ay Mercedes-Benz. Samantalang kahit kariton, kung minsan nahihirapang bumili yung mahirap. Ganon din sa quality of services. Siguro naman you would agree, hindi naman pare-pareho ang kakayahan talaga ng abogado. At yung mga mas magagaling na abogado ay talagang mas mataas ang presyo. Acceptance fee pa lang, bali na balakang mo. Alam mo, Kuya Daniel, hindi naman natin pinag-uusapan dito yung mataas na kakayahan. Kundi ang pinag-uusapan lang natin dito na yung minimum competence na kailangan. Hindi naman kailangan maging bar top notcher ka para madepensahan mo yung iyong kliyente. So ano tanong mo kay Kong Lito? Ang minimum, libo-libo yung nakakulong na hindi makalabas dahil yung kanilang kaso hindi tumatakbo sa sistema natin ngayon. dahil sa karami-rami ng kaso na nakabinbin. Overloaded ang ating husgado. Overloaded
ang kalendaryo ng ating Pwede husgado. dagdagan natin ng mga husgado. Kaya, Dagdagan na. ngayon. Kagabi Pero, lang namigay si ang Pangulong Duterte ng 400,000 sa mga police officers eh. Pero Hindi, kumuha na lang tayo ng dagdag na piskal, judges para tumakbo yung mga kaso ng mahihirap. Hindi naman puro droga problema ng bansa eh. Yung katulad ng mga problema ng mga libu-libong nakakulong na walang laban. Asikasuhin naman natin yan. Kaya nga, yan ang sinasabi ko kay Congressman Atienza, Kuya Daniel, na inaayunan ko yung dagdagan natin ang husgado, dagdagan natin ang piskal, at yan naman ay ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Dahil kung makikita mo, dahil sa programa ng administrasyon na against crime, against corruption, against sa droga, ay nagdadagdag tayo ng husgado at nagdadagdag tayo ng piskal. Ngayon, bakit ko nalaman yan? Dahil tinanong ko yan sa representative ng Department of Justice nung nagkaroon ng pagdinig itong ating death penalty, at nagsabi sila na patuloy ang kanilang pagdagdag ng piskal. So yun ang sagot mo. Ano naman tanong? Ang tanong ko naman kay Huwag lang yung edad ko ah. ha? Alam mo, Congressman Atienza, kung ayaw mong tanungin ko ang edad mo, ganun din naman ang ayaw ko. Ano tanong mo ngayon? Ang tanong ko naman kay Congressman Atienza, na itong mga reformation ng ating criminal justice system ay hindi mo naman makakamit overnight, sapagkat ito ay pinabayaan noon ng mga nakalipas na administrasyon. Ito naman si Duterte, Presidente Duterte, ay bago pa lang. Counsel, question. You're explaining. You're not Hindi. asking question. Nililay down ko lang yung predicate. Go ahead. Kaya ngayon, ilang buwan pa lang naman siya, kaya kung ang pakay ni Presidente Duterte ay labanan ng kriminal, at ito nga ngayon ang death penalty, ikaw ba'y naniniwala, Congressman Atienza, na ang pagdagdag ng ating mga piskal, ang pagdagdag ng ating husgado, at ang reformation ng ating criminal justice system ay ongoing dahil sa kampanya ni Duterte laban sa kriminalidad? Hindi ko pa nakikita yan kung, magtapatan tayo. Yan kung talagang nakikita na natin, nararamdaman na natin, yan ang solusyon. Pero hindi natin nakikita yan eh. Ang biktima ng ngayon ng injustices committed on the innocent. Pero yung ba naman sanggol, babarilin mo, katabi ng tatay niya, yung tatay, drug suspect, yung ba, sanggol, ba't mo papatayin? Ginagawa ngayon yan. So, ang ating dapat punahin, yung abuso ng pamamaraan. Kaya ako'y talagang kontra sa kamatayan bilang parusa. Dahil pagka ito'y tinanggap na natin, tanggap na ng mga bata, tanggap na ng mga mamamayan, walang pupuntahan ng ating bansa kundi karahasan, patayan. Ang solusyon sa lahat, patayan. Nagkaroon lang ng konting gusot sa kalye, patayan. Pagka patayan na lang tayo ng patayan, hindi tayo kikita, hindi tayo uulad bilang isang bansa. We have to respect life. Yan ang pinaka-basic, pinaka-fundamental values na may tuturo natin sa lahat ng mga bata. Ipahalagahan natin ang buhay. Do you still have a question to Congressman Castro? Hindi, palagay ko magkakasundo kami. Ito yung debating magkakaibigan. Yes, pero sa botohan namin, So, para kung nakikinig ito si Congressman, magkasama kami against death. Nakumbinsi ka na ba na sumama ka na against death penalty? Palagay ko, sa susunod na 10 taon, hindi pa rin niya ako makukumbinsin. So, Sapagkat ako'y naniniwala, Kuya Daniel, na hindi natin kailangan iwanan ng ating Estado na maging defenseless laban sa krimen, at kung ipinagsisigawan ng mga biktima ng heinous crimes na kailangan nilang katarungan, kailangan na may maibigay na katarungan ang ating gobyerno. so you address our audience at ano po ang inyong mga panghuling pananalita para sabihin sa kanila ang pangangailangan, bakit kailangan natin talaga ang mga bagay na ito ay magawa at o hindi gawin. Ako'y nagpapasalamat na itong programa ninyo ay nagbigay ng malayang talakayan sa isyong ito. Napakahalaga nito eh. Itong isyong ito hindi pwedeng pagbutohan ng overnight. Hindi pwedeng railroad ng mayoriya sa Kongreso. Asahan nyo, gagawin po namin ang lahat upang ito'y talagang mahimay natin at maintindihan ng ating mga mamamayan ang magiging bunga
ng pagkakamali namin ngayon kung sakaling magkakamali kami. Dahil ang pagpapahalaga sa buhay ng tao ang pinakamahalagang values na may tuturo natin sa ating sarili. Kaya itong ating ituro at hindi iyong kamatayan. Meanwhile, pagtulong-tulungan natin reformahin ang ating criminal justice system dahil yun ang tunay na solusyon upang mabawasan po ang ating kriminal at criminality. At yung mga sinasabi ni Congressman Castro na mga talagang karumal-dumal na mga kriminal sa ating lipunan, makulong habang buhay. Hindi po yung katulad ngayon. After 20 years, nakakalakad po ng pardon. Nakakawala na naman. So dapat pag ikaw ay nabigyan ng parusang life sentence, dapat reclusion perpetua. Perpetual detention. Hindi yung perpetua temporary. Pag yan ang ating sinunod at yung ay turo natin ay yung tamang values sa ating mga mamamayan, magkakatulong-tulong tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa at tayong lahat ay makikinabang sa biyaya ng Panginoon. Dahil sobra-sobra ang biyaya ang binigay niya sa Pilipino. Mayamang kalikasan, masipag, matalino, magagandang tao tayo. Tingnan nyo, ang mga beauty contest, wala na, sawan-sawa na sa Pilipina. Palaging nananalo Pilipina. Dahil nilikha tayong angat sa ibang tao. Bakit tayo gagaya sa kanila? Huwag sila gumaya sa atin. Pagpahalagahan natin ang buhay ng tao at yan, matuto sila na ang mundo ay tatakbo ng ayon sa plano ng Panginoon at hindi sa kahigpitan o kalupitan ng tao. We cannot condone violence because it will only produce more violence on our people. Kaya sana dito sa Kapaskuhang ito, magmahalan tayo at alalahanin natin ang tunay na kabuluhan ng ating pagiging tao. Hindi tayo umusbong na lamang. Tayo nilikha ng Panginoon. Ang may-ari ng buhay ay ang Panginoon Diyos, hindi gobyerno. Gobyerno ay nagpapatakbo lang ng kaayusan. Pero yung pagkitil sa buhay ng tao ay hindi po sa loob ng kapangyarihan ng gobyerno. Pag-aayos ng gobyerno, pagbibigay ng tamang gobyerno, pagbibigay ng tamang katarungan, gobyerno yan. Pero yung buhay ng tao, huwag natin pakikialaman. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Yan, si Congressman Lito Atienza. Congressman Fredinil Castro. Kung ano ang damdamin at paniniwala ni Congressman Atienza na dapat mahalin ang buhay ng tao, ay ganun din siguro ang pagmamahal ko at pagrespeto ko sa buhay ng tao. Ibig kong ipaabot sa lahat na ang panukalang batas na ito ay aking isinulong sa mababang kapulungan, hindi dahil na binabaliwala ko na parang walang kabuluhan ang buhay ng tao. Ito ay isinulong ko at naging advokasya ko sapagkat ako'y naniniwala na ang buhay ng tao ay dapat iyaman. Ang buhay ng tao ay dapat irespeto. Na kung sinasabi ng iba na ang gobyerno ay walang karapatan na kunin ang buhay ng tao, mas lalong walang karapatan ang isang kriminal na kunin o utangin ang buhay ng tao. Dito sa ating mundo ay kailangan ang katarungan, kailangan ng hustisya. At ako'y naniniwala na ang ating criminal justice system na kung ano ang iyong inutang ay dapat iyon ang iyong ibinayad. Hindi natin kailangan ang isang gobyerno na walang katarungan na maibigay kung ang ating mga taong bayan ay nagsusumigaw na kailangan nila ang katarungan sapagkat ang kanilang pamilya ay pinatay, sapagkat ang isa sa kanila ay ginahasa, sapagkat sila'y nilooban, sapagkat sila ay naging biktima ng karumal-dumal, kasuklam-suklam at kakilakilabot na krimen na ginawa ng mga kriminal. Ang pagpatay ayon sa kaparusahan ng ating hukuman ay hindi pagpatay na pagbabaliwala sa buhay ng tao. Sa katotohanan yan, ang ginagawa ng gobyerno ay nagiging instrumento lamang ang gobyerno sa pagkitil ng buhay ng tao sapagkat siya mismo ang nagdesisyon na siya ay mamatay noong desisyonan niya na siya ay gagawa o masasangkot sa isang krimen. In fact, ang gobyerno natin ay ginagamit
ng mga taong ito. Ang gobyerno natin ay nagiging kasangkapan pa na kunin o kitlin ang kanilang buhay sapagkat sila ang nagdesisyon na ibig nilang mamatay sa pamamaraan ng gobyerno noong sila ay magdesisyon na gagawa ng krimen na ang parusa ay kamatayan. Ibig kong ipaabot sa lahat na ako ay isang Kristiyano. Ako ay pinalaki ng aking mga magulang na iminulat ang aking mata na nagmamahal sa aking kapwa, rumirespeto sa turo ng na respetuhin ang buhay ng tao. Subalit, hindi ko mapapabayaan na walang depensa ang ating Estado laban sa karumal-dumal na gawain ng mga kriminal. Hindi ko mapapabayaan na ang mga biktima ay walang hinahawakang katarungan pagkatapos ng araw at hindi ko mapapayagan na ang mga taong bayan ay walang katarungan na makakamit sa ating gobyerno. Sa inyong lahat, kaparehas ng aking kaibigan na Congressman Lito Atienza na aking iginagalang, sana'y patnubayan tayo ng may kapal sa lahat ng araw at oras ng ating pagkabuhay dito sa mundo at maligayang Pasko sa inyong lahat. At itong pagbati na ito ay isang tapat, wagas at dalisay na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. Of course, Congressman Fred Castro ng 2nd District ng Capiz and the Congressman Lito Atienza. Dito po sa, syempre, mahaba pa hong usapin itong mga bagay na ito. Bilang panghuli, ang akin lamang hong ibig na ipaganyaya sa inyo. Ang bawat tao ay binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na pumili ng mabuti o masama. Meron tayong kalayaan na ang tawag nga dyan ay free will, no? Na magdesisyon tayo. Ang rekomendasyon ng Diyos, piliin natin ang mabuti. Lagi tayong sumide doon sa tama. Nakikita ho natin ang higit na pangangailangan ngayon na ang tao'y mamulat doon sa mas mataas na espiritualidad. Dahil hindi ho makakarating ang isang tao doon sa puntong siya'y papatay. Hindi dadating ang isang tao na siya'y malululong sa bisyo. Hindi dadating ang isang tao na siya ay gagawa ng anumang bagay na karumal-dumal kung ang kanyang kaisipan ay nahirati doon sa paggawa ng kabutihan. At naimulat sa isang bagay na pagkatakot sa Panginoon, pag-enhance ng kanyang spirituality at pagkilala sa salita ng Diyos. Kaya sa aming bahagi, siguro ho, bilang bawat isa sa atin, mas maganda na laging isaisip natin na magbigay ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Dahil ito'y choice natin eh. Kung pipiliin mong ikaw ay magpakasama, papakasama ka. Pero ang gusto ng Diyos, magpakabuti tayo. Kaya bawat pagkakataong meron tayo, sabi nga ho, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At lahat ng pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi po para gumawa ng masama. Kung bakit tayo binubuhay ng Diyos, hindi para tayo ay gumawa ng kamalian. Hindi para tayo ay mang-argabyado ng kapwa. Kaya tayo buhay, ito'y pagkakataong ibinibigay sa atin para gumawa tayo ng kabutihan. Na kung tayo nagkakamali, gamitin naman natin yung buhay pa rin at pagkakataong ibinibigay sa atin para itama natin yung ating mga pagkakamali at hindi para lubusin ang pagpapakasama. Sana ho ay maging mulat ang ating kaisipan na anumang pagtulong sa kabutihan ang dapat nating laging suportahan. Anumang bagay na mabuti, anumang bagay na maganda, nandun tayo lagi pumanig at ibigay natin palagi sa Diyos yung ating pagtitiwala doon sa magagawa niya at lagi tayong magtatagubilin na sa ating paglabas ng bahay ay maligtas tayo sa lahat ng mga sakuna. At sa mga usaping kagaya nito ng bayan, hilingin natin sa Panginoon na sana'y bigyang liwanag ng kaisipan ang atin hong mga mambabatas, ang atin hong mga kasama sa Kongreso, kasama sa Senado para makabalangkas ng mga batas na pakikinabangan ng sambayanan. Sa huli, mananatili pong ang karangalan at kapurihan ay sa Diyos na ating kinikilalang lumalang sa ating lahat. Sana po
ay lagi nating pahalagahan ang kabutihang ibinibigay sa atin ng Diyos. Salamat sa mga nandito, sa mga pagkakataon, kahit na holiday na. Thank you so much, Congressman Fred at Congressman Lito, kahit na alam kong kayo yung mga busy dahil ngayon bakasyonan na. At umaasa po ako na bago kayo magdebate ulit doon sa Kongreso ay makikita-kita tayo ulit. Mas gusto ko rito. Para Saka Kuya Daniel, ibig ko lang na mapaabot sa iyo at sa lahat ng ating mga kasamahan dito, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay ng iyong programa, na kami ni Congressman Atienza ay nagpapasalamat din sa iyo at sa inyong himpilan sapagkat ngayong umaga ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapaglingkod o makapagserbisyo sa ating bayan. bukas po ang ating himpilan. Alam naman ni Kong Lito yan at anumang bagay na pwedeng maipagsilbi ng atin pong himpilan, ariin ninyong ang himpilang ito ay sa inyo. Basta ho, sa lahat ng bagay na mabuti, kakampi nyo kami. Pagdating sa masama, kayo na lang. Ito po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.